ngayon, kung gusto kayong pumasok, sinabi ninyo, naniniwala kayo, pasukin natin ang Panginoon. Sabi niya, I am the door. If any man enter into me, he shall be saved. Hallelujah. Siya ang daan. Siya ang pintuan. Anong sabi ng verse 14? I am the good shepherd and know my sheep and am known of mine. He knows them. Alam kayo ng Panginoon. Kayong lahat ng naririto ngayon, alam kayo ng Panginoon. Kaya yung lahat ng nandito pumapasok dito sa paglilingkod nito, meron silang personal testimony on how God called them. Meron testimony. You have been handpicked by the living God. If you don't have that testimony, baka salimpusa lang kayo dito. Kaya tingnan ninyo yung relationship niyo kung paano kayo tinawag. Kung wala kayong history ng Panginoon kung paano kayo tinawag sa ministry ito, baka salimpusa lang kayo. Di magtatagal, bye-bye na sa inyo. You are not His own. Kaya gusto niyo, sino gusto magpatawag sa Panginoon na maging member sila ng kanyang kaharian? Manalangin kayo. Lord, ako, tinawag mo rin ba ako, Lord? Bibigyan ka ng unique experience ng Panginoon kung paano niya tatawagin. Handpicked. Even though we are millions now, we are all handpicked by the living God. Hallelujah. He knows them. Alam niya ang kanyang mga tupa na tinatawag sa kanyang pangalan. At ang mga tupa naman, alam nila ang Panginoon. You know Him? You know Him? They know the Lord. The sheep know Him. Kaya marami kayo nababasa ng Jesus Christ ngayon. Napipeke pa ba kayo? Eksperto na ba yung mga mata nyo? Pakikitaan ko kayo ng $2 bill dito. Isa peke, isa genuine. Makikilala na ninyo? Aha, marunong na kayong kumilates? Hindi na kayo napipeke. Pareho, $1 na bill, $1 na bill. Saan dito ang peke? Isa dito genuine, isa peke. Ang mga butil sa kanilang pananampalataya, marunong ng kumilatis. Tingnan natin ang buhay. Hallelujah! Pangalawa, yung mensahe, tingnan niyo. Pagka hindi niya alam ang butil na pananampalatayang mensahe, peke. Alam mo yung dahon? Yung katawan? Yung bulaklak? Yung busal? Yung butil? Ikaw na nagdadala sa Jesus Christ ng pangalan, alam mo yan? Naku, hindi mo alam. Peke ka. Everybody say, praise the Lord. Masaya ba ang mga butil? Yeah! Alam ninyo siya. Alam ninyo ang buhay niya. Nung nandito ang Panginoon, may pamilya ba siya? May nanay siya, no? Nung siya ay paalis na, nasa krus, anong sinabi niya? Sabi niya, anak, masdan mo ang nanay mo. Nanay, masdan mo ang anak mo. Ibig sabihin, you take care of her, and mother, you take care of your son. Woman, you take care of your son. Son, you take care of your mother. Yon, ang pamilya niya. Pero ni minsan hindi ko nabasa dito ang sinabi ng Panginoon, binabati ko yung mahal kong asawa. Hallelujah. Hallelujah. Ano pa ang alam niyo? You hear His voice. You know His voice. You hear His voice. Aba, kilala ninyo yung boses ng inyong pastor? Maraming beses ginagaya na ngayon pati boses ng inyong pastor. Pero hilas gyapon. Hallelujah! Hallelujah! Anong sinabi niya rito, mga kapatid? Sa verse 27, my sheep hear my voice and I know them, and
they follow me. Alam natin ang kanyang boses at yun ang ating sinusunod. Ito'y boses ng katotohanan. Ito'y boses ng katuwiran. Ito'y boses ng kaliwanagan. Anong sinabi niya mga kapatid dito sa verse 16? Babasa natin. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. At meron ako iba pang mga tupa na hindi sa kulungang ito ng kaharian ng Diyos. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Woo! Magkakaroon ng isang pastor. Sino yung mga tupang wala pa sa kulungang ito, nasa iba pang kulungan pero kukunin niya sapagkat diringgan ng kanyang boses? Yun ang nasa kulungan ng denominasyon at relihiyon ngayon. Anong denominasyon mo? Anong relihiyon mo? Kulungan yan. Kukunin ka rin ng Panginoon. Tingnan ninyo ang lahat ngayon. Mga kapatid, nagluluksuhan na sa mga kulungang yan. Ginigiba na nila ang kulungang ginawa para sa kanila ng tao. Lumulundag na sila sa mga kulungang yan. At ngayon ay pumapasok na sa isang kulungan. Ano ang isang kulungang yan? Yan ay ang kaharian ni Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos na sila ay makaparito na sa isang kulungang ito, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng isang kawan. One fold. At magkakaroon ng isang pastor. Sino ang tunay na pastor? Pagka nangyari na yan, pati itong title ko na binigay niya bilang representative, isusurrender ko na siya ang tunay na pastor. Tayong lahat ay magkakapatid, isang kawan, isang pastor. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw dito iisang pastor? Alang-alang sasabihin ko naman sa inyo ang kasinungalingan na maraming pastor dito. Anong sabi ng banal na kasulatan? Isang pastor, isang kawan. Anong kawan? The kingdom of Jesus Christ. Kaharian, kulungan. Ay, ibig sabihin ng kingdom, mga kapatid, sa diretsong mga pananalitang, ibig sabihin ng kingdom, kulungan. Kulungan ni Jesus Christ. Ngayon, mayroon pa daw ibang mga tupa nasa ibang kulungan pa, na wala pa dito. Pero kukunin din daw niya sapagkat diringgin ang kanyang boses. Di ba kayo ngayon nanonood sa inyong mga television, kayo ay member pa ng iba't ibang kulungan na hindi naman diretso sa pangalan niya, iba-ibang mga pangalan nyo. Pagka tinatawag kayo, ano kayo? Ang iba, letter C, ang iba, letter B. Ngayon, pagkaisa na lang ang kulungan, sapagkat dininig niyo kanyang boses, inilipat kayo sa kanyang kulungan. Isa na lang ang kawan, isang pastor. Anong kulungan yan? Kaharian o kulungan ni Jesus Christ, ang pangalang higit sa lahat. Kaya pagka nakikinig kayo sa boses ko, huwag na kayong magatubili. Hallelujah! Huwag na kayong magatubili. Lumundag na kayo. Baka maunahan pa kayo ng iba. At sa kulungang ito, huwag kayong mag-alala sapagkat napakalaki nito, mga kapatid. At isa ang ating pastor dito. Sinong pastor dito? Si Jesus Christ. Sabi niya, kukunin ko pa sila. Napakaganda nito. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Wala pa sa kahariang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang tiringgin ang aking tinig.
Ngayon, ang tinig ng Panginoon, pinapadaan niya sa kanyang pinahira ng langis. Kayong nakikinig ngayon, kilala ninyo ang tinig ng inyong pastor. Pinapadaan dito ngayon sapagat tinatawag kayo at sinabi niya, mga anak ko, ang aking kulungan ay handa na. Halina kayo, makisama na kayo sapagat ako'y malapit nang dumating upang kayo ay aking ihanda sa pagbabalik ko at magiging isa, kikilalanin ninyo isang pastor na lamang. Yan ang tunay na pagkakaisa. Hallelujah! Yan ang tunay na pagkakaisa na wala ng debate, wala ng argumento, wala ng awayan, sapagkat tayong lahat ay magpapasakop sa isang pastor, sa isang hari, at tayong lahat bibigyan ng Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah! Ito na nga ang inyong pinakahihintay. Ipinahahayag na ng buhay na Diyos sa bawat isa sa inyo. At ito na ang mga palatandaan na inyong hinihintay. Sinabi niya, mga kaibigan at mga kapatid, Jesus answered them sa verse 25. Sinabi niya, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name. They bear witness of me. Yan ang sinabi niya sa kanila sa mga panahong yon. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nagsisisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama. At siyang nagpapatotoo sa akin. Nakikita naman ninyo, naaaninaw na ba ninyo ang misyon na ipinadala ng aking Ama sa akin na aking ginagawa sa kanyang pangalan? Ito ay ang pagkakaisa ng lahat ng mga tupa sa isang kulungan sa kanyang kaharian. Magkakaroon lamang ng isang kawan at magkakaroon lamang ng isang pastor. This is all done in the Father's name. And this is done to validate the claim that the true shepherd is here to claim his own for himself. Bago ang rapture, lahat ng tupa niya titipunin sa isang kawan. Hallelujah! Pagka naipasok na sila sa lahat sa kanila sa isang kawan na walang iba kundi ang kanyang kawan, ang kanyang kulungan, ang kanyang kaharian, tuturuan silang lahat sa kanyang kalooban. They will be taught the commandments of God. The Bible says that I'll give them new heart and a new mind. And I will write my laws into the tables of their heart, that no one will teach them who the Lord is, because from the greatest to the lowest shall know who I am. Susulat na ang kanyang mga batas sa ating puso, sa ating mga pag-iisip. Magkakaisa tayo. Yan ang tunay na pagkakaisa. Isang pastor, tayong lahat susunod pagkat bibigyan tayo ng espiritu ng pagsusunod. The spirit of obedience will be given to us. That is the real meaning and the rhema meaning of John 3:5. Except a man be born of water and of the Spirit. I am born again in the Spirit. What is that new spirit? It is the spirit of obedience. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. These are the signs of the true shepherd. Everything is done in his name, and everything is done in his name to validate that claim. Look at his sacrifice. Ang verse 18 sinasabi, no man taketh it from me, walang kumukuha sa buhay ko sa akin, but I lay it down of myself. Binibigay ko ito sa aking sarili. I have the power to lay it down, and I have the power to take it again. This commandment I received of my Father. Tingnan ninyo mga kapatid, it is a voluntary sacrifice. Pagparito na inyong pastor, kahit na ako ay tinuruan sa daan ng Panginoon, but He did not force me. He did not force me. Sinabi niya sa akin, etong kalooban ko, eto lahat ang kalooban ko. Pero hindi ako pinilit. Sinabing, kung di mo susundin yan, mamamatay ka. Hindi sinabi ng Panginoon sa akin yan. Now, the ball is in your hand. It's your decision. It's your move. So what did I say? Lord,
Nakita ko na po inyong kalooban lahat. Akin ang desisyon ngayon. Anong gagawin ko? Voluntarily, I will follow you. Susunod ako sa iyo, Lord. Hallelujah! 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 And then it was a vicarious sacrifice. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Itong kanyang pagsasacrifice ng kanyang sarili, ito ay isang sacrifice para sa mga tupa. Kundi lang sa inyong mga tupa, at kundi lang sa calling ng Panginoon na tinawag sa akin, marami pa akong anak sa inyo, mga pastor. Ngunit itong sacrifice na ginawa ko ay para sa mga tupa. Para sa Kanya. Para sa tawag niya sa aking buhay. Sapagkat nung hindi ko pa alam ang calling na ito, ang plano ko, ang maging anak ko ay 24. Kayo, 12 lang. Kalahati lang yan. Pero nang ako'y tinawag ng Panginoon, praise God. Kalimutang lahat yan. Ibibigay ko, Panginoon, ang aking nag-iisang buhay sa inyong kalooban. Kung ang inyong kalooban, ito ay bigay ko ang pagmamahal sa mga tupa. Kahit saan, ito ang aking gagawin. Kaya kayong mga tupa, mahal kayo ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. It was also a victorious sacrifice. Therefore, that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. Kaya ako'y mahal ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay na hindi napilitan. Hallelujah! Mahal ako ng aking Ama sapagkat ibinigay ko ito at hindi ko binabawi. Ito pala, Panginoon, oo, ako'y papayag. Sa kalagitnaan, binabawi ko na yung commitment ko, Lord. Bakit? Meron akong nakitang isang magandang dilag. Nawala na yung concentration ko sa kalooban mo, Panginoon. Plano na ako. Kakasal na kami. Ganun ba yung pastor nyo? Bigay-bawi. Para kayong Indian, binigay nyo yun, babawiin na naman ninyo. Saan ang commitment nyo? Hanggang saan yan? Aha, ibang worker dyan, Pakaruning nun mo, may mo kung sama ni mo, pastor. Sunod ko, praise God. Pagkanindot yung sa mo, pastor. Pagkatunga-tunga, wala na ang akong pagkaanindot na sa ubang. Mga nakitaan. Hindi ganon ang Panginoon. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi niya binawi. Hanggang sa Kalbaryo, kanyang ibinigay. Hallelujah, hallelujah. There was also the intimacy of his relationship to the Father. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. When the Lord called your pastor, He gave me a parable that only my earthly father was able to solve for me. I heard an audible voice from the Lord, and He said, ano pa ang mas malapit na relationship sa ama at anak? I did not understand that. I asked my father when he was yet alive. Sinabi niya, wala nang mas closer pang relationship kaysa father and son. Sabi niya, ako, ama mo, may kaibigan ako, matalik kong kaibigan, pero mas malapit ka sa akin kaysa sa kanya. I understood that at the time, my father was taken by the Lord to His home in heaven. I have no more father, I have no more mother. Siya na ang naging ama ko ngayon, diretso, ang ama sa langit. At wala na akong tinatawag na ama ngayon, kundi siya, sapagkat ako'y pinanganak na muli sa Espiritu. At ang relationship na yan ay nagpapatuloy tulad ng relationship ng ama kong makalupa noon na kinuha na ng Panginoon ngayon. Ngayon, nabago lang sapagkat nasa Espiritu na. But I feel that intimacy
Every time I say something that's not the will of God, hindi lalampas ang gabi, sasawain ako. That intimacy, I love it because I know His eyes is upon me and He is guiding my way. Hallelujah! Kaya kayong mga tupa, huwag kayong mag-alala sa akin. May nagbabantay sa akin. Hindi na niyo ako dapat bantayan. Huwag kayong mag-alala sa inyong pastor. Somebody's watching over me. And if you take His place, magagalit siya sa inyo. Kasi merong iba, pumunta rito. Gusto niya siyang magbantay sa akin. Aha, kinukuha mo yung lugar ng aking ama. Papaluin ka, sasabihin, hilas-hilas ka diha. Manalami kayo ng pag-alagara, no? Huwag mo'y kabalakan sa inyong magbalantay. Hindi katulad ng ibang mga denominasyon. Palaging dalawa yung mata niyo sa inyong pastor. Baka tatakbo ito, dadalhin yung offering. Praise God. Baka tatakbo ito yung milyon namin, dadalhin pagkatapos ipatatayo ng sariling bahay. Dadalhin pa yung sekretary. Hindi mangyayari dito yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya maraming nagsibagsakan sapagkat ang kanilang paniniwala at pananampalataya nilagay sa taong nagpipretend na siya pinadala ng Panginoon. Yung pala mga kapatid, yung tinipon na tithes and offering nila, dinala, ginawang pansarili. Di lang dinala, kundi nagdala pa ng iba. Iniwan ang kanyang tunay na asawa, nagsama ng sekretary. Bye-bye. Bye ka na, lumay-bye. Nalupay-pay ako dahil ako'y masigasig masyado noon, pastor. Isa ko sa nagbigay ng malaking offering, 1 million yung binigay ko. Yung pastor namin talaga, makakita ko yung puputulin kong leg noon. Wa pa mo matagam? Hawa naman ang mga kurala. Malis na kayo sa kulungan ginawa ng tao. Maglipat na kayo sa tunay na kulungan. Kakulungan ng ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. He said, no man taketh it from me, but I lay down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment I receive of my Father. Mayroon siyang authority for action. Kung anong dapat niyang gawin sa kanyang buhay, ito ay nasa kanyang mga kamay. Pagka sinabi niyang, bibigay ko, Panginoon, kung kailan ko kukunin muli, yun ay nasa kanyang kapangyarihan. Ibinigay niya pagkatapos, tinupad niya lahat ng gawa ng Ama, namatay siya at pinatulong kanyang dugo para mabayaran ating kasalanan. And after 3 days, kinuha niyang muli ang kanyang buhay. Eto, pagka natupad na ito, mga kapatid at mga kaibigan, at naliwanagan na ang lahat ng mga anak ng Diyos ng mga butil dito sa Pilipinas at buong kapuluan at buong sanlibutan, isasauli ko na lahat sa Panginoon. Kung ano man ang title na sa akin. Title ko ano? Pastor, evangelist, teacher, prophet, apostle. Isauli ko na lahat yan. Ang pagiging apostol ko, Panginoon, tapos na. Ang pagiging propeta ko, Panginoon, tapos na. Ang pagiging teacher ko, Panginoon, tapos na. Yun na yan. Ang pagiging pastor ko, Panginoon, sa iyo na yan. I have done my job, my mission. I give the glory back to you, Father. Do whatever you want to do to me. Kung gawin mo lang akong tagawalis ng CR mo, okay rin sa akin yan. Yung iba nga natatakot eh. Pumunta daw dito, baka maalis yung pagka-propeta nila. Baka maalis yung pagka-pastor nila. Okay oh. Susurrender ba nyo lahat ng buhay nyo? Yung pagka-engineer nyo, susurrender nyo? Pagka-architect nyo? Pagka-scientist nyo? Yung pride of life nyo, susurrender nyo? Kaya pagka dumating kayo sa karya ng Panginoon, walang ibang magaling dito kundi siya. Tayong lahat, pantay-pantay dito. Tayong lahat, wala dito yung pride of life. Wala dito yung engineer ako. Wala dito yung architect ako. Abogado ako. Wala dito yan! Nasa kanya lahat, sinurrender natin. Saan yung pagiging abogado mo? Nasa kay Jesus Christ. Siyang kinikilala ko dito. Siyang pinakamalaki dito. Anong utos niya, susundin ko. Hallelujah. Hallelujah. And verse 30, you see, I and my Father are one. This is the unity of purpose. Ako at ang nagpadala sa akin iisa. Huwag ninyo kaming paghiwalayin, sabi ng Panginoon. At sabi ko rin ngayon, huwag ninyo kaming paghiwalayin. Sa ang buhay na yan ay hindi dapat magkahiwalay. Kaya kayo nagdadala ng buhay o ng pangalan ng Panginoon, naku, manginig kayo sapagkat baka hindi katulad niya ang buhay niyo.
and your message is different than him, and you are bringing that name, mapapaya kayo sa huling araw. Isauli ninyo ang lahat ng kaluwalhatian sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang pagiging pagkakaisa ng lahat ng layunin. Itong sinasabi ko sa inyo ngayong huli, na isasauli lahat sa kanya, yan ang pagkakaisa ng layunin ng Ama at sa akin pinadala niya dito sa inyo. Pagkakaisa. Wala ditong kasakiman ng kapangyarihan. Ang lahat ng kapangyarihan, isasauli natin sa kanya. Kung anong gagawin niya sa atin, nasa sa kanya yon. What are the unique capabilities of the Good Shepherd? The Good Shepherd, the Bible says, in verse 28, provides eternal life. And I give unto them eternal life. Kayong lahat ng nandito sa kanyang kawan, lahat kayong masunurin at ipinanganak muli sa Espiritu, meron kayong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! At sinabi niya sa mga butil, they shall never perish. Meron siyang kapangyarihan upang i-preserve kayo sa pagkawala. Hindi kayo mawawala. Tingnan ninyo, kung minsan nanulupay pa yung butil, nagpapahinga muna. Pero yung pagiging butil niya, hindi nawawala yon. Isang araw, babalik na naman siya. Praise God. Tunay na butil sa pananampalataya. Hallelujah. And the Bible says, I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. They are protected from snatchers. Amen. Mga spiritual snatchers, babay na sa inyo. Sapagat pagka ang butil o ang tupa ay nakapasok sa kanyang kaharian, protektado na sila ng Panginoon sa mga snatchers. Yung tumutupad, yan ang proteksyon nyo. What is your protection? The spirit of obedience is your protection here. As long as you obey, nobody will be able to snatch you away or to pluck you away from His hand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do you love the Good Shepherd? Siya ang daan ng ating pagiging anak ng Diyos. Hallelujah. At tayo ay ginagawan ng isang tunay na daan papunta sa kanyang kaharian. Siya ang pastor natin, siya ang ating hari, siya ang ating ruler, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tunay na pastor. Lahat ng mga workers dito, tinatawag ng mga under shepherds lang yan. Ang lahat ng papasok sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa mga sandaling ito na kayo ay nilagay sa kamay ng tunay at mabuting pastor. Mahal kayo talaga ng Panginoon, ano? Di kayo nilagay sa kamay ng hindi tunay. Mahal ng Panginoon ang buong Pilipinas. Hallelujah! Biro ninyo, itong boses na ito, pinadala ng Panginoon at pinanimula sa Pilipinas at mahal niya itong taga Davao. Biro niyo, dito pa niya itinaas ang kanyang pangalan. Sa lahat ng cities dito pa naisipan at nakita ng Panginoon, I don't know what is in this city, but God has chosen this city to become a holy city for God. Na dito itatayo ang kanyang pangalan. Muna kamo mga kaigsunan dinhi, ay nyo pasagding na yung tamay-tamay nyo, mga Tagalog, Bisaya mong dagko. Tanawa, sa ilang pagmamataas doon, sa ilang pagkamahipaytason, sa ilang mga Tagalog, mga paytason kayo. Mga Bisaya, mga Bisoy, mga Bisay. Hindi silang napili. Napili yung mga lowly na mga tao. Yung mga tao na tumatawag sa Panginoon. Dito na itaas ang kanyang pangalan. Hallelujah! Kaya kayo, kung wala pa kayo sa tunay na kawan, eto lang pagkakataon na i-reveal ang mensahe ito para sa inyo upang kayo ay palalahanan ng Panginoon. Narito na ang kanyang pagkakataong binibigay niya upang kayo ay makalis sa lahat ng mga hindi kalooban niya at makapasok kayo sa kanyang kalooban. Sinabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. I'm glad to introduce to you the true shepherd, Jesus Christ. Welcome to His kingdom. Halina kayo, magsama-sama na tayo. Kilalanin siya, isang tunay na hari, isang tunay na pastor, isang tunay na ama ng ating kaluluwa at pananampalataya, at siya ang ating pasakupan. At masasabi mo, ako at ang ama ay isa. Sa lahat ng layuning ito ng Panginoon na narito at na-reveal, tayong lahat ay magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa, hindi natin matatagpuan sa reliyon at denominasyon. Lalo tayong magkakawatak-watak dyan.
Ang tunay na pagkakaisa, matatagpuan lamang ninyo pagka natagpuan ninyo ang tunay na isang kawan at ang tunay na isang pastor. Si Jesus Christ, ang tunay na pastor, at ang kanyang kaharian, ang tunay na kawan. At sa kanyang kaharian, mapapansin ninyo na kayo nakapasok na kung kayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Not my will, but thine be done. Nakapasok na kayo sa kanyang kaharian. Sapagat yan ang prinsipyo at policy ng kaharian ng Panginoon. May hari dito, not my will, but thine will be done. Hallelujah. Kayong nanonood sa harap ninyo mga TV, ilagay ninyo ang mga kamay nyo bilang point of contact. Ako'y mananalangin sa inyo. Amang banal, pagpalain po ninyo ang lahat ng nakapakinig ngayon ng inyong mga mensahe. Lalong-lalong na po yung mga sa ngayon ay nasa kalungkutan at pagdadalamhati at nasa kaligaligan ng buhay. Hindi po nila alam ang daan kung ano-anong problemang sumasagi sa kanila. Sila ay naabuso at inaapi-api ng masamang espiritu. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, I am announcing to you your liberty and freedom. You are free because you've known the truth. Aalis ka sa sumpa ng buhay na yan. Makikilala mong tuluyan ng Panginoon. Huwag kang umiyak. Magalak ka sapagkat bumisita na sa iyo ang kanyang kaligtasan at ang kanyang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.